Ladies and gentlemen, i-edit ko lang mamaya, no? It's my birthday today. And if it is my birthday, I want to take my time in telling you, total po konti pala, no? Mabuti rin sinabi mo that I will greet myself happy birthday. And myself today is a representation of what I was yesterday. Ano ba ako ng karaan? Ako po ay, kita nyo, halata na ba ako? 60 years old na ba ako? It's my senior's birthday now. At parang pangalawang beses ko na magdibo. At I will now be joining the ranks of, hindi naman ayuda yun. Batas yun eh. Di ba 25% discounts? Aba, okay yun. Kasama na ako dun. So anyway, ang happy ako ngayon na nagbablog at unang-una, no? Papasalamat ako sa lahat na buhay pa ako at kung ikumpara ko ang mga nagawa ko nakaraan at nagawa ko ngayon, kung ikumpara ko ang mga success and failures, pwede ko sabihin mas marami ang success. At least ko konti ang failures. At kung may failures ba yun, iyon po ay makonsidera ko na those are lessons to be learned. Tapos yung mga sa punto na madibista ng mga pagkipagkaibigan, I have already acquired more friends, no? Kasi tapos gusto ko ibaguhin ang sarili ko na hindi ako masyado. Malupit kasi ako masyado, yung stricto ako talaga. When I was young, I was so strict. Mga tauhan ko dati nung ako'y editor ng People's Tonight, I don't want them to be committing errors. So, kaya ako stricto pagdating sa grammar, mag-editing, stricto pa ako doon. So, anyway, ang pasalamat ako sa 16 na ako, pasalamat ako sa Mindanao State University, kung saan gumraduate ako po ng civil engineering course bilang full scholar, consistent, at ako'y nagiging licensed engineer. Pasalamat din ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na kung saan ginawa rin akong scholar sa College of Law at graduate ako noong 2005 at ako'y naging abogado rin kaagad-agad pagka-take ng 2005 bar examinations. So, in our time, 8 out of 9 na graduates ay pumasa. So, ako lang yung isang lalaki, lahat babae. So, anyway, another thing is, siguro naman, I do believe that myself as a lawyer dati, dami ko pong achievements na pagmamayabang ko. So, kasama na po yung mga ginawa ko, nakaraan na bago pa akong matanggalan ng lisensya, ay nakatanggap po kami ng mga decisions ngayon na panalo na naman. So, I cannot claim that, I cannot name that. Basta imposible, basta sigurado lang na panalo. At ang pagiging abogado ko po ay markado bilang isang fighter. I am one of those lawyers, siguro, kung mayroon mang iba, na nanalo sa kaso po na hindi po ako nagbibigay ng pera sa judge. Hindi po ako nagbibigay ng pera sa kahit kanino para manalo. Marami po akong record kung kilala niyo ako. Ako lamang po ata ang nakipag-away, nakipagsigawan sa judge sa loob ng korte o sa kung saan man ng larangan. Hindi ko babanggitin mga pangalan ng judge. Babanggitin ko lang siguro, very shortcut, na mayroon dyan sa Manila, isa sa pinaka-strictang judge dyan, ay bang siguro magsabihin natin mga isang dangkal na papel, binumba ko sa lamesa sa loob ng korte. And I shout to the judge, what do you want? Do you want to change the rules of court in the middle of the game? Ganun. And then you know what? Lahat, ang dami ko, hindi lang siyang judge sa pinadaanan ko. Siguro sa kamay ko, mga 10 judge ang dumanas ng kalupitan sa akin. At ang aking experience, I want to tell all the lawyers who are listening now, ito pong experience ko. Hindi po ako natatakot makipag-argumento sa judge. Hindi rin ako po natatakot magsampa ng motion for inhibition laban sa judge. Ang experience ko po sa lahat ng sinampahan ko po ng motion for inhibition ay
It's either mag-inhibit ng judge o hindi. Sa lahat naman ng case na hindi nag-inhibit ng judge, panalo ako. Ngayon, siyempre, nag-inhibit na, mananalo din rin ako dun. So, siguro, ang batting average ko kung pag-usapan natin sa kaso, in every 10 cases, mabuti na may 2 akong talo. But then, hindi pa yan sigurado na talo kasi mag-apila ka pa. So, iyan po ang record ko. Kaya, nung madisbar ako, I'm still proud to say to myself that maybe I'm one of the greatest. Ganun lang po, simple. So, isa pa dahil ako lang ata isa sa mga kakaunting abogado, mabibilang mo, na nanalo sa Supreme Court na pangatlong motion for reconsideration. Alam niya yan ang kasi kahit sinong abogado, bawal po magsampa ng pangalawang motion for reconsideration. Bawal din lalo magsampa ng pangatlong motion for reconsideration. Supreme Court pa. But then, how did I do it? I argued with passion, with reason, at naipakita ko ang compelling reason why the Supreme Court granted my third motion for reconsideration. Ang nasave kong tao doon, ikukulong na lang. Nasave ko ikukulong na lang siya sa libel. Kasamahan ko sa media kasi ako, editor. May isa ring politiko sa Pasay na naisave ko sa kulungan. Final and executory ng decision laban sa kanya, kinasuhan siya ng material misrepresentation at sinintensya siya na ikukulong. Ang kanyang kaso, for example, Ramos Street, nakalagay sa kanyang kandidatura na Mr. Jose Rizal, residing in 23 Ramos Street, Pasay City, for example. So, ang nalagay niya, imbis na dapat ilagay niya 23A, kasi pag 23A, pag 23 may B, AB. So, B, kabilang distrito. Ang A, kabilang distrito. So, ibig sabihin, nag-misrepresent siya para sinasadya para makatakbo sa konsehal sa kabilang distrito. Para ganun. But anyway, final and executory na yun, naipanalo ko pa. So, inanalyze ko na maigi. Nakahingi ako na ipanalo ko isang petition ko lang sa COMELEC ng petition for pardon at granted ng COMELEC at pinardon naman ni Ninoy Aquino. Ninoy Aquino. So, yan ang mga records ko ng mga impossible wins. Marami po akong impossible wins. Isa rin sa impossible wins ko na hindi ko makakalimutan at maybe one of the greatest wins or victories I get. And I'm celebrating it while I'm celebrating my 60th birthday. Ano yun? Yung nanalo po ako sa demolition ng 200 families diyan sa Butuan City. Ang affected dito na lugar ay yung New Society Village Barangay. Ang sitwasyon, nang dumating ako, kinuha nila akong abogado, ay tapos na ang laban, talo na sila. So, meron ng mga motion for execution na ipapademolish yung bahay nila. And what I did, nung pumasok ako, nag-file ako ng motion, hiningi ko sa judge. Pwede ko pa magitin pangalan ng judge. O, si Judge Hugo. Sabi ko lang si Judge Hugo na lang. Si Marigel Hugo. Dagani Hugo. Okay. Nag-file ng motion for demolition and ang mga kalaban ng aking client, mga pamilya plaza na who are mga bilyonaryo doon sa Agusan. So, pumasok ako at nag-argue ako na hindi pwede inimulis sa mga bahay sapagkat ang mga bahay ay ipinatayo sa panahon na hindi pa klaro kung sino may-ari ng lupa and therefore meron sila yung innocent builders. So iba yung sitwasyon na innocente ang napatayo. Binasura ng judge, ni Judge Hugo, ang aking motion. Pagbasura niya, akyat ako sa Court of Appeals, Cagayan de Oro. January 9, 2020 ko sinampa. Tapos nag-schedule ng sheriff ng demolition, February 10, 2020, birthday ng nanay ko, February 10. So what I did, sinabihan ko mga motion, paluap-paluap sa Court of Appeals, walang nangyari. Mabot na February 9, madidemolis kinabukasan. You know what I did? Kinausap ko lahat ng mga nakatira doon. Alam mo yung mga nakatira doon? Klase-klaseng reliyon, may Muslim,
may Iglesia ni Cristo, may mga Katoliko, may mga Protestants. Sa lahat sila, tinipon ko sila sa through messenger call. Sa Maynila kasi ako eh. So, kinausap ko sila, nakikusuyo ako sila, magdasal kayo. Wala na pong ibang paraan. Kailangan magkaroon ng ulan para hindi matuloy ang pagdidimulis. So, nagdasal sila, kani-kanya sila sa relihiyon nila. Anong nangyari? Nako, alas 9, ando na, nakatipon na yung mga pulis, mga magdidimulis, ando na, lahat, kompleto na. Biglang bumuhos ang ulan. So, nawala. So, nanginginig ako ng balahibo ko, tumatayo. Sabi ko, may Diyos. Talagang binigyan tayo ng Diyos. Sunod, in-schedule ng sheriff, February 17, kasi 7 days thereafter. Ganon din nangyari. Umulan ulit, nanginginig, nananindigan mga balahibo ko. Alam mo, nakapagsalita yung mga abogado ron, saka mga piskal, mga ay wala kayong panlaban kay Atty. Kausing. Kakampi ng Diyos. Ganon nga nangyari. So, ang ginawa ng sheriff, in-schedule ng mga middle of March ang kasunod na demolition. Alam mo, sunod nangyari? Pagkatapos March, o March 4 to be exact, lahat po ng mga kliyente ko ay nakatanggap po sila ng LBC. Kapal ng laman ng LBC. Alakalain mo, mga 200 sila, pinadalhan sila ng Court of Appeals na LBC. Temporary Restraining Order. Panalo. So ngayon, pagkatapos ng panalo, ang kasunod ng desisyon nun, panalo pa rin ako. But then, para hindi matuloy na sigurado, natatawa ako at pasalamat sa Ginoo. Kung sa kabilang banda, pangit, di ba? Nagkaroon ng COVID Enhanced Community Quarantine, ECQ, sa buong Pilipinas. Starting March 16. O hindi na sila may nadidimulis. So yan po ang some of the greatest victories of my mind. So isa pa, pwede ko sabihin na dahil doon sa nadisbar ako, yung pinakipaglaban ko ng corruption ay nagsampa ng libel case sa akin si Ferdinand, ng dating congressman, si Ferdinand Hernandez sa Quezon City. Biro mo sa South Cotabato ka, tapos sa Quezon City ka mo sampa ng kaso. Nevertheless, what happened was this. Sampa siya ng kaso. Nagsampa rin ako ng pinakwas ko. Ang argumento ko ay dapat 1 taon lamang pwede isampa ang kaso. Ang kanya, mahigit 1 taon niya na isampa mula nung araw nang naipost ko nung April 2019 yung ating mga kinireklamo niya. Akalain mo ba naman dati ginawang 15 years na Supreme Court na pwede mo isampa ang kaso? Nang nanalo na naman ako. Naging 1 year. Ang tawag ng mga taga-journal, mga jarista, mga dyaryo, the Kausing Doctrine. Ang Kausing Doctrine nagsasabi na sa loob lamang ng 1 taon mo pwede isampa ang kasong cyber libel mula sa araw ng pagka-discover. Okay? So that is also another one. Ang isa ko pag one of my greatest victories sa pagiging abogado, yung nagsampa ako ng petition sa Court of Appeal, sa Supreme Court, na hinihiling ko na tanggalin ang parusang kulong sa lahat ng masintensyahan ng kasong libelo. So nangyari, nanalo na naman ako. Ang una sa mga tao na nakabenepisyo sa aking panalo ay si Christy Fermin. Yan may programa ng Christy per minute na sentensyahan siya sa libel na ginawa niya laban kay Nabil Rama. But then, dahil andyan ang aking doktrina, nanalo ko sa Supreme Court, nakapag-benepisyo siya. Hindi siya nakulong, pinagmulta lang siya. Kasunod na tao na nakinabang sa aking panalo ay si Erwin Tulfo. Sentensyado siya 4 na counts ng libel. Hindi na siya kinulong. Kasama niya dyan si Pichay na may-ari ng Rimate ay hindi sila nakulong sapagkat dahil sa aking pinanalo na pinagpalabas ang Supreme Court ng Circular 08-2008 na hindi na sila ikukulong. Kaya kung tumatakbo ngayon senador si Mr. Tulfo ay laki ng utang na loob niya sa akin kung papayagan siya dahil pwede na siya tumakbo dahil hindi siya nakulong. Ganun ang nangyari. Marami pa po iba akong naipanalo. Marami hindi ko kayang ikwento lahat.
Meron din iba dyan na nakipag-argumento ako, pinalabas ko po yung mga batang mga Maguindanao o Muslim Maguindanao na kinasuhan noon sa isa sa mga nagsunog sa mga bahay doon sa Cotabato nung panahon na nagwala si Ombracato, si Commander Ombracato ng BIFF, Bangsamoro Islamic Front. Ngayon, naipanalo ko, naipalabas ko sila na ito nga ang nangyari. Nag-umpisa, di usap kami. Tulong lang ako. Nang bandang huli, wala ng pera. Ako pa nagpapamasahe sa tatay nila para makapunta sa paglilitis. Nevertheless, I succeeded in my arguments. I gave an argument invoking the right to the equal protection of the law for the Muslims. I argued before the judge. Judge, if it were the Christians who were situated like this, you would have no problem thinking of releasing them. But now, what we have in front of you are kids coming from the Moruland, and as if you are looking at them with big disfavor, as if you are discriminating against the Moros. So that's why I'm invoking judge. If you will not release these gentlemen, these young boys, I will go to the Supreme Court immediately. I will complain against you that you are so biased and you are so discriminating against the people, the Filipino people. Naipanalo ko naman, nailabas na naman. Ang dami kong mayroon pa dyan ibang tinaniman ng Granada na mga commander ng Iminile, pinanalo ko na naman. I succeeded in proving in court that what happened was not true. Ganun lang kasimple. Hindi ko na mabilang po ang panalo sa kamay ko. Yan ang may pagmamayabang ko. Kahit ako'y na-disbar, ako ay satisfied sa aking mga nagawa, mga corona. Pwede kong tawagin corona yung pagka-disbar sa akin kasi because I fought for the country. And in the process, while I'm fighting, kumbaga parang sundalo ko, namatay ako. Parang ganun lang kasimple. So that's why I'm saying happy birthday to me. You're Mr. Toto Kausing. You must be proud of yourself. Ano sabihin ko sa akin. Kaya nga, sa ngayon, dahil wala na akong magagawa bilang isang abogado, hindi ako makakatulong na maganda, kaya po ako nagdesisyon tumakbo pagka-senador. Then I will bring my knowledge and my acumen and my intelligence and my courage, my bravery in the Senate. Kailangan ng bravery ngayon sa Senate para maipalabas ang batas na dapat kung saan maangat ang buhay ng mga Pilipino. Ang iniisip ko, number 1, economic agenda ko ay magpalabas ng batas na mamumuhunan ang Pilipinas 1 trillion pesos. Ipamigay tag 100,000 pesos bawat pamilyang Pilipino sa 10 million families. 10 million families times 100,000, that is equals to 1 trillion pesos. Walang interest. Ituruan sila lahat magnegosyo. Pagkatapos may negosyo lahat mula sa laylayan, mula sa mga nagtutulog sa kalsada, at tuturuan sila magpapasok sa mga prangkesa ng mga negosyo. Kapital, gobyerno, bibigyan po sila ng vouchers. Hindi naman kasi bibigyan sila ng vouchers para magkaroon sila ng kanilang negosyo. Bigyan sila ng voucher para makabili sila ng shares of stock sa San Miguel Corporation, sa Pure Foods, sa kung ano na pa mga corporation, sa Robinsons, sa SM, sa San Miguel Beer o San Miguel Corporation. Lahat po. Kailangan i-maximize natin yung mga Filipino companies na maganda ang performance para lumago ang ating negosyo. At magpapalabas din tayo ng pundo para sa pagbubukas ng car manufacturing company para sa Pilipinas at maggagawa ng mga makina. Ganun po ang aking pangarap kung ako'y maging senador. Ang isa po, kung ako maging senador, gagawin ko po total, kayang-kaya naman, hindi po abot sa 100 million a year ang gagastuhin ng PhilHealth kung lahat ng Pilipino na magkakasakit dadalhin sa ospital ay libre na lahat. Mapa-private man, mapa-public man ang ospital. Kaya kailangan ilibre na lahat yan. Kayang-kaya po ng PhilHealth yan. Hindi po abot ng mga 100 billion. Kayang-kaya na yan. Tingnan mo yung kinuha na 90 billion. O tingnan natin, magkwenta tayo sa 1,000 tao.
ilan kaya may sakit dyan sa 1,000,000 Pilipino sa kada taon? Sabihin mo na mataas na yung ano, sabihin mo mga sa 1,000, sabihin mo 100. So kung 100, i-average mo kada isa, ang gasto sa ospital ay 100,000. So 100,000 times 100, that is only 10 million pesos. Idoblehin mo pa yan. Ibig sabihin, kung 1,000 people times, sabihin mo, 1 million times 1 million. So 10 times 10, bali, ano lang, 10 billion lang ang gagastusin, kakailanganin para mapagamot mo na lahat. May sobra ka pa. Di ba? So ganun ang gusto ko mangyari. Lahat, walang percent-percent. Kasi sinasar ako, nanay ko na ospital, 35,000 lang binigay ng PhilHealth. And yet, may utang pa ko sa ospital hanggang ngayon, 750,000 pesos. So anyway, I'm just telling you that before I go to my topic. Maigsi lang man topic ko. And let me celebrate my birthday today. So ngayon, ang isa pa masabi ko, tulungan niyo ako, no? Ang isa pang gusto ko project para matulungan talaga tao kung ako'y maging senador, ipagpipilitan ko sa Kongreso na magkakaroon ng tinatawag na tao na manghusga sa kada korte natin. Hindi na yung mga judge. Kasi pag mga judge, madali po silang susian, madaling bayaran. Magagalit na yung mga taga-Supreme Court sa akin. That is the truth. Ganun ako kasimple. Para magiging patas ang laban, ay kailangan tao na manghusga. I-cite ko ng example, yung nangyari sa Bulacan. Hindi ko lang babanggitin ang pangalan ng judge. Ang kaibigan ko diyan kinasuhan ng libel. Ang kumakaso, gobernador. Ang nangyari, lumalabas na ang gobernador ay pinapaboran ng judge. Akalain mo, nagsampa ng argumento, ng motion itong kinasuhan na reporter. Judge, kumari pa sa Tagalog, wag mo muna akong basahan ng kaso, kundi i-actionan mo muna ang aming hinihiling na ibasura ang kaso ni gobernador sapagkat po ay walang jurisdiction, walang authority ang korte mag-aksyon. At bakit po walang authority? Ayon po sa cyber libel law, ang tanging magbibigay ng authority sa isang korte ay ganito. Kung ang elemento ng krimen ay nasa Malolos City, may jurisdiction ng korte ng Malolos City. Wala. Hindi nakabanggit kung saan. Hindi nabanggit sa akusasyon na ang isa sa mga elemento ng libel ay nangyari sa Malolos City. Pangalawang basihan, kung ang isa sa mga ginamit na sa pagpapublish, it's either cellphone o kung router o kung ay makikita sa Malolos, ay saka palang magkaroon ng authority ang Malolos RTC na maglilitis ng kaso. Hindi binanggit sa akusasyon. So walang authority ang korte. Ang pangatlo at pinakahuli na pwedeng basihan para magkaroon ng authority ang RTC ng Malolos ay kung ang danyos ay makikita, damage sa tao dahil sa libel, kung makikita sa Malolos, pwede sabihin na sa Malolos. Ang problema, hindi binanggit sa akusasyon. Ang tawag sa akusasyon, pagdating sa legal parlance, ay information. So kung hindi nabanggit sa information, wala pong authority ang korte. Despite that fact, nagpakabuang itong judge nito. Sorry, pasensya na judge. I call you bobo. Ganun lang muna judge. Hindi ko alam kung nagpapakabob ka o binigyan ka ng pera ng gobernador. Tapos nag-argumento pang piskal dyan, kinampihan kayo. Akalain mo, isa sa mga argumento maliban dyan na sinasabi ron, ay pwede pa po manghingi ang akusado na ibalik muna sa piskalya ang kaso sapagkat yung kasong ito ay dinesisyonan ng piskal sa panahon na wala pa yung bagong rule sa Department of Justice at Supreme Court. Kasi sa bagong rule po ngayon, pag may kumaso sa iyo ng krimen, paano ka pwede akit sa kaso sa korte? Maakit lamang yan kung makikita sa ebidensya na mayroong prima facie evidence and with reasonable certainty of conviction. Paano mo sabihin na magkaroon ng prima facie evidence? Ganito lamang po. Pag tiningnan mo ang ebidensya at kung hindi magdepensa ang akusado at pwede na siyang i-convict, yan po ang prima facie evidence. Sample para maintindihan ninyo.
nahulihan ang akusado ng baril. Sa panahon ng hinuli siya, wala siyang maipakitang lisensya. Kasi mayroon naman siyang lisensya pero nawala. So ngayon, siyempre bitbitin siya sa korte. Kung wala siyang maipakitang lisensya, talo na siya. Ganun lang kasimple. Convicted na siya. Yan ang prima facie evidence. Pero kung maipakita niya ang lisensya niya na wala lang, ay acquitted siya. Ngayon, kung with reasonable certainty of conviction, ibig sabihin, nagbabase, ang ebidensya ba natin dyan, hindi pa nawawala para sigurado tayo makonvict itong taong ito. Ganun pong ibig sabihin. And yet, yung judge na yan, nagpaka-ubo sa man. Bantay mo, judge, I cannot sleep. Justice, the fight for justice does not sleep. Tutulungan ko yung taong yan. Let me even announce na pag-usapan namin, ako mismo as paralegal officer, magda-draft ng reklamo laban kay judge para mapatanggal ka pagiging judge dyan sa Malolos City. You are a disgrace to the judiciary. Kaya ayaw ko na mga judge pa rin lagi ang magdesisyon. Kaya gusto ko ipanukala sa ating Kongreso, sa Senado, kung andun ako ng tao na maghusga sa kada kaso. Ang ibig sabihin yan, parang jury system sa Amerika, na 12 tao ang magtitingin kung talagang guilty. In the same manner, na example ko, may isang Mr. Penny sa Amerika, kapangyayari lang. Kanya, white man siya. Tinulungan niya ang black woman na ina-assault ng black man. Tapos may tumulong din sa kanya another black man kasi gustong patayin ng black man yung black woman. So ngayon, dahil dating US Marine siya, na-choke na, nagkuha niya. Kailangan choke. Ang problema, namatay. Kasi nga, mahigpit pagkahawak ng pagkasakal. So, may kaso ngayon sa jury, pinakawalan siya ng jury. Bakit? Sabi ng jury ng mga tao, napatay mo siya, but then itong sitwasyon, ina-assault ng namatay yung black woman, at yung black woman ay tinulungan nitong white man para hindi ma-assault nitong isang black man. Ganon ang mangyari. Tapos yung white man na dating US Marine ay tinulungan ng isa pang black man. So dalawa sila ngayon ang nagdepensa. So in defense of that black woman ang nangyari. Because yung grand jury nakita nilang ganong sitwasyon, inabsulto ng grand jury. Ganon sana, hindi kagaya sa fiscal judge na sabi na sa korte na titingnan, pagdating sa korte talaga natin dito walang kwenta, sa totoong kwento lang. So, because of that, so much so for telling the stories about that. Very short na naman ang aking topic. I just want to announce to you, kung na merong minimum of 12 senators, no? Minimum of 12 senators na nag-usap-usap na tanggalin si Chess Escudero bilang ng Senate. At anong dahilan? Ang dahilan po ay i-save nila si Sara. So ang project nito, Save Sara, ang mission, Save Sara, ang mangyari. Kasi mag-i-impeachment. Ina-assume nila na magtuloy-tuloy impeachment. So para hindi ma-impeach si Sara, itong mga senador na ito, mahigit sila 12. Pero 12 lang pinangalanan dito na nag-uusap na agawin, magkokodita sa Senado. Magiging presidente, ito si Cynthia Villar. Ang gagawin nila, kung mag-presidente si Cynthia Villar, ay kung darating na yung kaso ni Sara Duterte, ay nag-usap na sila. Silang 12 ay buboto papabor kay Sara. Okay? Sino-sino itong mga senador nito? Yan, yung mga senador na yan. Oh. So, paano ba ito mapalaki? Yan. Si Alan Peter Cayetano. Tapos si Pia Cayetano. Si Bato de la Rosa. Si Bongo. Si Loren Ligarda. Si Amy Marcos. Si Robin Hood Padilla. Si Bong Revilla. Si Francis Tolentino. Si Cynthia Villar. Si Mark Villar. Si Mig Subiri. So, ilan sila? 4 times 3, 12. Mayroon pang iba dyan na hindi mo ninyo na lista. Sigurado ako na ang sino bang wala dyan? Si Ruben Padilla, hindi nalagay. Andito nakalagay.
So anyway, even with these senators alone, kapag manaig ito, sigurado na si Sara na mananalo sa impeachment, kung matuloy man ang impeachment. Pero ngayon, kung hindi, halimbawa, kung hindi man matuloy ang impeachment, walang problema. Pero ang problema nito, kung hindi matuloy ang kudita ng mga senadores nito, ay anong mangyari kay Sara? Mananalo pa rin si Sara. Kasi nga, ang boto ng senador na para matalo si Sara ay dapat 18 senators. Magbilang ka kung may 18 senators ba, ang kabuuang senador natin ay 24 senators lamang. Kung ang 12 ito ay pabor na kay Sara, wala nang chance na mananalo pa sila laban kay Sara. Kaya ito po yung kalungkutan sa atin dito. Kung ako tanungin mo po, ay dapat po kalusin si Sara. Wala na tayong kinakampihan. Kahit kapatid natin kung may sala, ay kakalusin natin dapat. So dito, klaro naman po sa akin, sa aking isipan, sa mga pruweba na nakikita ko, ang confidential fund po ni Sara Duterte. Huwag natin pag-usapan ang confidential fund ni Bongbong Marcos na 4,650,000, 650 million. Huwag natin pag-usapan ang confidential fund ng NICA o National Intelligence Coordinating Agency. Huwag natin pag-usapan ang confidential funds or intelligence fund ng Armed Forces of the Philippines at saka Philippine National Police at saka ni Department of Justice o dapat Supreme Court meron din, di ba? Huwag natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin lang kay Sara na pinakamaliit. 125 million lamang. So, klaro na sa loob lamang ng 11 days, nagdeklara ang opisina ni Sara na naubos ang 125 million. Ang tanong, kaya ba gawin ng tao yan? Sagot, hindi po kayang gagawin. Kung ang pagbasihan mo ay sasabihin mo na ginamit ko sa project ito, project 1, project 2, project 3, project 4. Kung project pagbasihan, hindi mo kayang ubusin yan. Maliban lang kung ibubulsa mo, isang bulsa lang yan, ubos lahat yan. Ganon talaga ang totoong nangyari. Binulsa yan. Kaya mali po ang pagkasulat ng kanilang impeachment complaint. Ang impeachment complaint, gusto nilang sabihin na guilty, may sala si Sara sa pagtraidor sa tiwala ng taong bayan or betrayal of public trust sapagkat po siya ay piniki niya mga resibo, ginawa niyang Mary Grace Piatos, ang iba ginawa niyang Kukoy Villamin, ang iba ginawa niyang Sheila o Sally, whatever. Ladies and gentlemen, hindi po matatalo si Sara kung ang pag-usapan lang kung piniki ang pangalan. Bakit po? Part din yan po ng style ng pagtatago ng confidential information sa paggagamit ng secret names. Di ba? So, Castor na rumaba, maupay nga kulop sa mga waray-waray, mga waray iton, sa Samar, Aglete, Biliran, maupay nga kulop. Tapos, ngayon, kung pilitin natin, kinasuhan kasi nila ng yung hindi mo pagsipot sa Senado, sa Kongreso, para sasabihin kung paano mo ginastos ang pera, ikaw ay binasag mong tiwala ng tao sa iyo. Hindi po pwede yun. Bakit? Kasi po, Office of the President ka at saka Vice President ka, Office of the Vice President, mayroon pong principle of separation of powers. Mayroon tinatag na respect of each power to the other power. Dahil independent of each other kayo, hindi nila pwedeng pilitin si Sara na dumalo. Kaya matutumba lang kung iyan ang gamitin akusasyon. Yung ibang akusasyon din, matutumba rin sapagkat, ganito, yung mga akusasyon na yun ay nangyari sa panahon na hindi pa siya Vice President. So, walang kinalaman yun kasi pinag-usapan Vice President siya. Ano bang nagawa niya nung Vice President siya? Yun ang tanong niyan. Kaya, nagkamali-mali, ano bang klase mga abogado itong gumawa pa? Pasensya na kayo kung ako gumawa niyan talagang solid yan. May nakita naman akong ebidensya na magagamit eh. So paano gagawin? Maglilimit lamang ako sa isang issue para madaling desisyonan ng mga senador. Anong issue yun? Kasi isang issue lang makailangan mo eh. Pag manalo ka sa isang issue, tanggal si Sara. At kung matanggal si Sara, maging bakante ngayon Office of the Vice President. At kung magiging bakante ang Office of the Vice President, sino ang papalit?
nakasaad po sa ating konstitusyon na kapag bakante ang opisina ng Vice Presidente, ang maglalagay kung sino magiging Vice Presidente ay ang ating Pangulo. At ang Pangulo ay pwedeng mamili sa mga senadores o di kaya sa mga congressman. Nasa kanya yan. O di, siyempre, sino ba pagkatiwalaan niya? Walang iba kundi yung kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez na speaker ngayon ng House at saka congressman ng 1st District ng Leyte. Kita nyo na? So ganun po, dapat, anong akusasyon ba dapat na pwede? Ito simple lang. Pag sumulat po kayo ng akusasyon, napakahalaga po niyan. Kung sa criminal case, kagaya ng ina-argue ko kanina, kapag hindi matama pagkasulat, iba basura ang kaso. Dito sa kaso na impeachment laban kay Sara, wala akong nakitang maayos pagkasulat. Bakit? Ano ba talaga dapat ang maayos na pagkasulat? Kung ako ang gumawa ng impeachment na reklamo na yun, ang isusulat ko ay ganito lang kasimple po, ay ilalagay ko na ikaw, Sara Duterte, matapos mong matanggap yung 125 million mula kay Bongbong Marcos, ang iyong ginawa ay binulsa mo lamang. Binulsa. Huwag ka na mag-allege na namiki ng resibo. Huwag ka na mag-allege na ayaw dumalo sa Kongreso na hearing. The Congress or the House of Representatives has that power to inquire into the funds. But then that power is limited by the fact that there is that complete separation of powers among or between the independent bodies of our country. Ang independent bodies are, number 1, Office of the President. Number 2, Office of the Vice President. Number 3, House of Representatives. Number 4, Senate of the Philippines. Number 5, Office of the Ombudsman. Number 6, Commission on Elections. Number 7, Commission on Audit. Number 8, Civil Service Commission. Number 9, Commission on Human Rights. Independent of each other. You cannot compel the chief of each of those bodies to attend the investigation of another body. Ganun naman kasimple. Okay? So ngayon, kaya ang sabi ko, dapat ang pagkasulat ng reklamo laban kay Sara ay binulsa ni Sara. At ang gagawin ko dun sa mga mirigis patos na mga kanayon, mga resibo, gagawin ko lamang ebidensya na magpapatunay na ito ay ginawa mo para maitago mo lamang ang katotohanan na binulsa mo ang pera ng bayan. Gets mo? Ngayon, sasabihin ko naman sa argumento na hindi ka dumalo, although hindi ka naman binabawalan sa paglilitis o pagdidinig ng House of Representatives patungkol kung paano ginasta yung pera na confidential fund. Hindi ka naman pinipilit. Pero yung pag hindi mo pagdalo, ay pwede namin titingnan. Pwede kong argumento na isang gawain na nagtatago ng katotohanan. At dahil titatago ng katotohanan, ibig sabihin ang katotohanan ay hindi pabor sa iyo. Ganun lamang ako kasimple. In the law of evidence, he who suppresses or she who suppresses evidence is deemed to be damned by that evidence being suppressed. Ganun lamang ho kasimple ang pag binasihan natin sa rules of evidence. So ngayon, magkukudita ngayon itong mga senador. Mag-successful man sila o hindi, ganun pa rin po ang mangyari. Panalo pa rin si Sara Duterte. Dami ipupusta ko yan pagdating sa Senado. Kaya kung ako naman sa kanila, dapat hindi nila muna ituloy, bawiin muna nila. Antayin muna nila kung kailan matapos ang eleksyon pagka-senador. At kung isa na ako doon, mga oposisyon na maupo doon, sigurado guilty si Sara. Yan lang sa akin sana pakiusap. Total, the year is not long enough. Diba? Malapit na lang yung September. Ang May 2, May 12, May 12, 2025. O ngayon, tingnan natin. Makakahabol pa ba yan? Sagot ko, hindi. Ngayon, December 10, birthday ko. 60 days kailangan ng paglilitis, pag-hearing ng Kongreso para malaman maisumiti nila sa Senado ang articles of impeachment na tinatawag. Kung 60 days, January 10, katapos first month. February 10, second month. Mula ngayon, kaya ba?
Okay, tapos mag-ilang days na natira, 20 days. Pag March, election period na. Sino namang mga mag-attend diyan? Kanyang survival yan. Kasi kanyang gustong mananalo sa election. Paano na ngayon mangyari? So, wrong timing. Kaya ganun ang ganun nga makita ko. Let us now be more circumspect. Kumbaga, sinasabi. Magiging careful naman tayo. At least the year is not yet too long. Sa ngayon, there must be a perfect timing for everything that you want to succeed. Okay? Kaya ako naman, nag-file na ako kahapon sa Supreme Court ng aking petition para baliktarin ang desisyon ng COMELEC sa pagtanggal sa pangalan ko sa listahan ng official na mga kandidato sa pagkasenador. At naniniwala naman ako at buo aking paniniwala na kung naipanalo ko yung ibang mga kaso ko na mahirap, ito mas madali, ay sigurado po, nag-iisip ako na mananalo po ako rito. At kung mananalo ako rito, isa lang sabihin ng Supreme Court sa COMELEC, nag-abuso kayo ng inyong kapangyarihan. Ganun lamang po. At magandang hapon po, maupay nga kulop sa mga friends natin, sa mga Japanese, ay konnichiwa. Mga Japanese na mga Pilipino. Sa mga German, andyan sa Germany, mga Pilipino, Guten Tag. Sa Hawaiian, Aloha Awakia. Sa mga Guam, Aloha Awakia. Sa mga Pilipino, nandyan sa sa United States, Canada, Australia, and New Zealand, good afternoon to all of you. Sa Italy, sa Bon Pomerigio, sa France, sa Bon Après-midi, sa mga Netherlands, Golden Middag, dyan sa mga ano naman, mga Pilipino naman, mga kapsat ko may Ilocano, naimbag nga malim, sa mga Pangasinense, maabig yang ngarim, o di kaya masanto singid yang ngarim. Sa mga Kapampangan, mayap agat panapon. Sa Ibanag, mapya nga pugak. Sa Ibaloy, mapya nga mamshim. Sa mga mga kankani, ay gawis ay masdem. Sa Itawis, napya nga giram. Sa mga Tausog, marayaw mahapon. Sa mga Maguindanao, mapya malolem. Sa mga Maranao, mapya nga hapon. Okay. So sa mga Ilonggo, maayong hapon. Sa mga Cebuano, maayong hapon. Sa mga Surigao nun, maradyaw nga hapon sa inyong hurot. Okay, sa mga Karaya, mga sa Iloilo, mga pinanggalingan na nanay ko sa Kalinog, Lambunaw, mayad nga hapon kaninyong tanan. So sa mga Muslim nga mga pagariakan, Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ang mangyari, alaikum assalam na lang natin pag sinagot tayo ng alaikum assalam. So inshallah, at sana ay maliwanagan itong ating mga pinuno sa ngayon. At huwag na ipairal yung bulsa. Dapat ang pairal yung konsensya. At dapat mas maganda na matuloy yung impeachment para naman malaman ng lahat ng Pilipino kung ano ang nangyari. Lalabas ang lahat ng ebidensya at magkaroon tayo ng maturity sa pagtitingin-tingin. At unti-unti mawawala po yung tinatawag na pagiging loyalista natin. Kasi isa po, number one, na sumira sa total act, number one, na sumisira ng ating kinabukasan ay yung pagiging loyalista natin sa kanyang mga tao kung sino man. Dahil pro Bongbong ka na, ayaw pro Marcos ka na, ayaw mo na magano. Kahit na mali ang ginagawa ni Bongbong. At dahil pro Duterte ka, ayaw mo na galit kapag napuna yung si Duterte, di ba? Kapag pro Gloria ka, gano'n din. Kaya dapat tanggalin na natin ang pagiging pro. Magiging pro-poor, pro-truth, and pro-justice na tayo sa lahat. Let us be loyal to our conscience, to God.
and to no one else. Okay? So magandang hapon po sa lahat. Happy birthday sa akin, ha? Nene Jim, thank you for birthday. Thank you, Cesario Angkog, James Cabigas, for Senator Party List, ibuto natin sa Bunyog. Okay. Vani Ognof from South Korea. Oy, kumusta na kayo sa South Korea? Wala na bang gulo dyan? Kasi yung presidente dyan na si President Yoon ay gumbala kata magnakaw. Depensan pa yung asawa niya, si Kim, na nakatanggap ng Christian Dior na bag. Ay, mga korap talaga. Kahit sa mayamang bansa, may korap din. Leopold Garcia, ay Atty. Toto, kapag sinabi lang na ibinulsa ni Sara ang confidential fund, ay itanong naman, hindi, ang importante dyan, Leopold, ay may patunayan na natin na naibulsa niya talaga kasi hindi naman po posible na nagastos. Okay? So, siya lang po may control sa pera niyan. Kaya wala ibang pwede makapagtago niya kundi siya lang. Okay? Yan ang number one evidence natin. Number two, yung human nature na hindi mo kayang ubusin ng kasinong tao. Basta ginagastos sa mga tamang proyekto, hindi kayang ubusin. Love Heart Mariam. Oy, musta sa Jensan. Magandang hapon, General Atty. Toto Martini. Tama ka, tuloy sa Senado. Kailangan ka ng bayan. Kasama mo kami. Salamat. Michelle Makasinag. Happy birthday to you, sir. Pag-aw Baker. Separation between church and state. Dapat hindi magkisa. So, talagang mayroon separation church, no? And state. Pero andyan ang problema natin. Ang church ay may mga tao na bumubuto para kung sino mamumuo ng state. Kaya takot ang mga opisyal sa Iglesia ni Cristo. Kasi kung bumuto, aminin natin ang katotohanan. Kapag bumuto ang Iglesia ni Cristo, buong-buo, isa, hindi bumabasag. Kaya natatakot sa kanila yung mga congressman. Kita mo, tumigil sila sa pag-imbestiga. Yan ang dahilan. Number one na dahilan. Bakit? Kasi malapit na eleksyon at magagalit sa kanila yung mga iglesia, magagalit sa kanila yung mga DDS o magagalit yung mga BBM. Nako, mahirap. Kailangan neutral sila eh. Yan ang nakikita ko sa kanila. Emmanuel Chan, huwag magalala, tuloy-tuloy lang. Impeachment ni Sara, kung isang kumpas lang ni FL, tapos na alam mo, gagamitan ng FL naman ng pera. Sana, yung malinis na impeachment. Marby Rivera, Maya Pagat Panapon, Marby. Si Doming Ligario, Dr. Engineer Toto Bunyog, Kausing, we encourage you to formulate a third impeachment case in relation to the... Gagawa talaga ako ng third impeachment na complaint. Isa lang, napakaigsi lang. I-share ko dito. Tapos, hingin ko talaga, iti-text ko mamaya talaga si Congresswoman Franz Castor na kung pwede pa niya i-endorse ang aking impeachment complaint. Happy birthday at po. Ito nito, sabi ni Felian. No, maganda. Okay, kumusta ang hearing mo bukas ha? Yours are my best wishes for your case. Jojo Alavata, Oguri, so Romel Bengson. Kaya dapat majority ang opposition sa Kongreso at Senado para may kukontra na sa maling ginagawa ng administrasyon. Tama ka, yan ang ideal. Rainier Kinzinger, Doctor, doesn't the misuse of confidential funds equal to treason? You can equate that to treason, pero yung treason, kapag sa kaso po kasi, Rainier, no, makinig iba, no, kapag sa kaso, hindi po pwede gagamit ka ng mga logic. Kailangan direct. So, ngayon, kung lahat naman yan na paglalabag sa mga public service ay paglalabag din sa bansa yan, pagtatraidor. Pero may specific na meaning po ang treachery, ang treason. Pagtatraidor sa inang bayan. Ang direct connotation niyang treason ay yung ipinagkanulo mo yung ating bansa sa ibang bansa. Pero kung laban sa kapwa may Pilipino, hindi po treason ang tawag kasi dyan eh. Yan ang problema. Although, tinrider mo rin ang inang bayan. Lito Del Mundo, good PM Engineer Toto, pabor po ba kayo ma-impeach si Sara o hindi? Ay, dapat ma-impeach siya para maging, she will set a big example sa lahat ng politiko na huwag kayo magyayabang at kung nasa pwesto kayo, huwag kayo magyabang na magnanakaw. Ganun lang kasimple. Unang-una yung pagnanakaw ng confidential fund, yung pinakamatindi doon talaga. Riner Kinsinger, Augusto Dizon, audio is working now. Thank you. Castor Narumbaba, Maupay, nga Kulop, Senator Toto Kausing, Bunyog, pakikumusta sa akong pamilya sa Barangay Burak, Oras, Eastern Samar, Kanda Maribik. Oh,
Shout out sa mga taga-Oras, sa Eastern Samara, mga taga-Burungan. Sa Burungan, diyan sumikat ang lulo ko na si Colonel Juan Causing. Sa panahon ng Hapon, Pag-aw, Baker, a jury system, hybrid election. Ang gusto dito, talaga mag-jury system dapat tayo. Ang gusto dito, bakit wala? Kanina pala, wala kong sound pala kanina. So, Katipunan, Perla Barrera, Rudy Santos, Rebecca Alejo, Nicolas Manas, tutubo niyo, happy birthday. Christopher Talabukon, Fred Fadil Luna, Pag-aw, Baker, no, Herschel, Ami, tapos Jimmy De Vera, si Marianita Junet Catalonia Causing, my sister. Happy birthday daw, sabi niya. Thank you, my sister. Rudy Santos, Jamie Oripagita, White Ouroboros, Estrelito, Jose Salvar, Jupiter Pluto, Soothing and Meditation, Abelardo de los Santos, McCoy, Melchor Cheng, nagtrabaho para sa mga adik at kriminal. Hoy, gising. Sino ba yun si McCoy? Jupiter Pluto, Rema, ano saan po pala kanina, Alex Olin, Nelly Panggaon Tagkanunay, Hazel Asensi, Jose Habunete, Rainer Kissinger, Melchor Cheng. Bakit gawin nila puro naman walang silbi? Mga yan, isa lang senador nagtatrabaho at yan si Risa. Tama ka, si Risa lang talaga mabasa natin. Romel Bengson. So, Doming Ligario. Okay? So, Don Dino Balbon, Rainer Kissinger, Jose Habonete, Abelardo de los Santos, Romel Bengson, Imelda Zinoy Talaugon, LB Polhencio, Ronel Tubo, sino pa? Eduardo Bautista, sino pa? Ronel Tubo, o magandang hapon po sa inyong lahat. Si Teresita Irmono, si Ben Reclamador, Nene Jem, si Sario Angkag, James Cabigas, Bani Ugnop, na nabasa ko na, si Akari Kababayan, Raul Dorado. At magandang hapon at happy birthday, Toto Causing. Yeah, 60 years old ako, senior citizen.